Iniutos ng provincial government ng Catanduanes ang mandatory evacuation sa high-risk areas kahapon kasunod nga ng pagbaha at landslide na dulot ng ulang dala ng shear line. May isa na ring nakumpirmang nasawi matapos matangay ng baha habang tinatawid ang lubog na kalsada sa barangay Bigaa sa Virac. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Sir Robert Monterola, ang tagapagsalita ng Catanduanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang tanghali po sa inyo. Likewise po, magandang tanghali din po. Sir, kamusta ho ang sitwasyon dyan? Patuloy pa rin ba ang pag-ulan? Sa ngayon po, medyo wala na pong malakas na pag-ulan. Manakanakang light rains lang po ang nararamdaman namin dito. Although yung naka-overcast pa rin kami. Pero may mga areas po ba na baha pa? Sa ngayon po, lahat ng munisipyo nakapag-report na puro subsided na po yung mga pagbaha. Flash flood kasi yung nangyari kahapon. Ito pong flash flood na ito ay, ibig sabihin po ba ay hindi nakapaghanda ang inyo pong probinsya? Yun po ang nangyari kasi flash flood po yung dumating sa amin kahapon. Yung concentration ng ulan nasa kabundukan, yun, nung bumaba yung tubig, hindi natin na ma-detect. So, yun ang nangyari kahapon. So, nagkaroon ng, hindi naman po siya malakas na flash flood. Parang sheet flooding lang po siya. Yun, may mga naapektuhan din po. Mm-hmm. Ilang pong mga bayan at barangay pa ang naapektuhan ng pagbaha at landslide? Sa ngayon po, ayon dito sa report, isang bayan lang po ang wala pang naipadala sa amin si TREP, yung situational report. Yung bayan po ng Pandan, hindi pa po nakapagpadala. Pero halos lahat po ng munisipyo dito sa Catanduanes, puro po apektado. Lahat po sila apektado nung kahapon. Ilang pamilya o individuals po yung kinailangang ilikas? Sa ngayon po, wala naman pong na-report. Pero yung affected po nating mga pamilya, nasa 10,229. Bali, in person po, nasa 37,448 po yung naapektuhan nito. Affected po sila pero nasa evacuation centers? So far, wala naman pong report na nasa loob sila ng evacuation center sa hanggang ngayon. Pero yun ang nililinaw natin ngayon ngayong Lunes para makita natin yung mga report ng mga MDRRMO sa province-wide. Hindi po malinaw kung ilan po yung nasa evacuation center o yung na-evacuate nila. So far po, yun lang po ang naibigay na yung parang pinaka-picture lang pong binigay sa amin dito sa probinsya. So ito yung bilang ng pamilya saka yung individual na naapektuhan. Pero wala pong nasa loob ng evacuation. Bukod po sa unang napaulat na nasawi matapos nga matangay ng baha sa Virac, may iba pa ho ba kayong naitalang casualties? Actually, may dalawa po yan dito province-wide. Yung isa napaulat sa San Miguel. Mayroon din pong hinahanap din doon sa San Miguel. Kasama po yun. Isang grupo po yun, 3 tao. Nagkukumpuni po yung kanilang bangka doon sa Barangay Ubo, San Miguel, nung mahagip sila nung ulo ng baha. Mm-hmm. Ito pong, sir, na nangyari ay wala hong bagyo, no? Shear line pa lamang ho itong nakaapekto sa inyong probinsya. At sabi nyo nga ho ay flash flood ito. Is this the first time na nangyari? Bayan nakaraan pong nangyari na yan pero halos wala pong casualty. Ngayon lang po nangyari na may naging casualty itong pangapagbahang ito. So yung pong flash flood, pag ganitong tuloy-tuloy yung pag-ulan, ibig ko ba sabihin ay sanay na kayo, nangyayari talaga? Nangyayari pong baha. Pero ngayon nagbabago na. Yung mga identified na mga flood-prone areas, ngayon po pumapasok na sa mga kabayanan. So yung kabayanan halos ang nagkakaroon na ng mga flooding. So nagbabago yung yung situation niya. 2 taon na po kami nakakaranas ng yung mismong sa loob ng mga
sentrong bayan, yun po ang binabaha ngayon. Ano ho ang mensahe ninyo sa mga residente kasunod nga nitong nangyaring pagbaha at landslide? Yun na po ang lagi namin pinaalala sa lahat ng residente ng Catanduanes na maging aware po tayo dahil nagbabago ang panahon, nagbabago rin yung threat natin, lalo itong pagbaha. Yung dati yung mga sentrong bayan hindi inaabot ang baha, ngayon na pinapasok na yung mga kabayanan, yung mga sentrong bayan. Kaya yun pong pinag-iingat natin, maging aware po tayo. Kung ganitong makikita natin na medyo sunod-sunod ng mga malalakas na pagulan, kung yung mga nasa apektadong lugar, yung mga binabasa ngayon, kung pwede maghanap na tayo ng medyo mataas na lugar kung saan tayo pwedeng mag-evacuate para sa kaligtasan na rin po natin. Marami pong salamat, Robert Monterola, PDRRMO ng Catanduanes.